Step 1. Done. Ang mag-apply sa kumpanya ng Desmond bilang secretary ng Hatas CEO, single at isang half-Japanese at matanggap mismo sa trabahong yun. Ngiti-ngiti na wika ni Evelina. At hanggang dyan na matatapos ang mahabagin mong pantasya, Evelina. Pambabara sa kanya ng kanyang BFF na si Daisy. Dave ang original nitong pangalan. Ngunit ang magdalaga ay ginawa ng Daisy. Umismid siya sa kanyang BFF. Kapag talaga nasungkit ko si Raiden, hindi ko siya ipapasulyap sa'yo. Alam mo, kung ang target mo isang mapera na lalaki, malaki ang tiyan at panutang ulo, baka may chance na patulan ka. I know na meron kang beauty privilege, pero sa katulad ni Raiden, hindi yan uubra, no? Pagiging realistic nito. Basta, hindi siya susuko. Ang pinaka-main goal niya ay akitin ng bilyonaryo upang magkaroon siya ng malaking pera. Para may pangtustos siya sa pag-aaral ng dalawa niyang kapatid na parehong nasa high school na at para may ahon niya mula sa kahirapan ang kanyang mga magulang. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. 26 na siya at sa mga inalisan niyang trabaho, pang-survive lang sa araw-araw ang napapala niya. Pagod na siya sa ganoong buhay. Single siya at nananatiling virgin. Kung may aakitin man siya at pagbibigyan ng puri niya, doon siya sa mayaman at ubod ng guwapo na lalaki. Well, walang imposible sa akin. Proud niyang saad. Napailing na lamang sa kanya si Daisy. Basta, nandito lang ako lagi ha. Kung kailangan mo nang dadamay sa'yo kapag tinanggal ka na niya sa trabaho dahil sa failed seducing attempt mo. Hindi na niya pinansin pa ang pambabara sa kanya ni Daisy. Dumapa siya sa kama nito at nag-browse sa online shopping app ng mga office clothes na may pagka-sexy ang datingan. Wala naman kasing restriction sa damit ng kumpanya as long as pang-opisina pa rin ang klase. Sa kabilang banda naman, abala sa pag-inom ng beer si Raiden. Nasa isang malaking bar siya kasama niyang kanyang pinsan na si Michael. Nagpapalipas ng oras. Madilim ang lugar kaya walang nakakapansin at nakakakilala sa kanya. Another newly hired secretary ha. Kapag nagkataon, 17 na yung babae na tatanggalin mo sa trabaho. Komento ni Michael. Kung magbibehave siya at hindi niya gagawin ang ginawa ng mga nakaraan ng babae sa kanya, she can say all she wants. Saad niya. Simula nang maupo siya bilang CEO ng kumpanya na minanan niya sa kanyang dad, wala nang ginawa mga sekretarya na nahire niya kundi ang akitin siya. Ayaw niya ng ganun. He's a believer of work etiquettes. Hindi rin talaga siya interesado sa babae. Para sa kanya, lason lamang ang mga ito. Hindi siya nag-aral ng ilang taon na business management sa Amerika para lang magpakatanga at magpaikot sa babae. But, may 1% sa kanya na gusto niya ng isang babae na mahinhin at mabait. Yan ang malaking imposible. Wala yatang babae ang hindi magbababa ng panty kapag nakaharap ka at nakasama ka na sa personal. May anting-anting ka ba dyan na tinatago? Ipahiram mo naman sa akin, oh. Mas deserving ako dyan dahil hindi ko hayaan na umiyak ang mga babae. Biro ni Michael. Napailing na lamang siya. Dakilang fuckboy kasi ang kanyang pinsan. Hindi niya nga alam kung paano ito naging best friend niya gayong magkaiba sila ng paniniwala sa buhay. Kung bakit kasi puro babae ang nag-a-apply bilang sekretarya niya. Hindi rin naman siya pwedeng hindi kumuha dahil siya rin ang mahihirapan. Ipinagdarasal niya na sana ay matinong babae na ngayon ang nakuha niya. Well, 18 na paghiling na niya ito. Alam mo, tigilan mo na yung gawain mo na yan. Kapag ako naging ninong na wala sa oras. Pang-aasar niya dito. Lumagok muna si Michael ng beer bago siya nito sinagot. Hindi yan mangyayari. Sa tagal ko na dito, alam ko nang dapat gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng responsibilidad. Pero ikaw, my dear cousin, never ka pa napunta sa ganito. At kapag nakahanap ka ng babaeng katapat mo, malaki ang chance na, boom! Michael, kukunin kitang ninong sa binyag ng anak ko. Mahabang eksplanasyon ng lalaki sa kanya at saka siya nito kinindatan. Knock on woods. Dumating na ang unang araw ni Evelina sa kanyang trabaho bilang ang bagong sekretarya ni Raiden Desmond. Change of plans. Nagsuot siya ng balot na office attire. Gumawa din kasi siya ng research tungkol sa lalaki. At napag-alaman niya recently
Kaagad itong tinatanggal sa trabaho ang naging sekretarya nito once na magsuot ang mga ito ng revealing na damit, lalo na kapag unang araw sa trabaho. Kailangan niya munang kunin ang tiwala nito at magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Sa kanya ito todo ang kanyang orihinal na plano sa lalaki. Good morning, Mr. Desmond. Ako po ang bagyong hire niyo na secretary. Malaki ang iting ibinigay niya sa kanyang boss. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Nice to meet you, Miss Miradev. Casual na wika sa kanya ni Riden. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakahinga ito na maluwag. Sigurado naman na ako na naipaliwanag na sa'yo ni Oni ang lahat ng mga gagawin mo during your orientation. I'm looking forward to work with you na matagal. Dagdag pa ni Riden sa kanya. Ngumiti siya ng may pagka-inosente. Pagkalipas sa mga ilang araw, lunchtime, naisipan ni Evelina na kumain ng sikat na spicy noodle galing Korea. Sakto naman na pinatawag siya ni Riden para sa mahalagang bagay. Kaya naman bitbit niya ang cup ng noodles ay nagtungo siya sa opisina nito na nadatan niya na walang tao. Makasubo nga muna habang hinihintay ko siya. Wika niya sa sarili. Naupo siya sa sofa at may pananabik na sumubo siya ng noodles. Dumadampi pa lang sa labi niya ay ramdam na niya tila nasusunog ang kanyang mga labi. Maluha-luha siya sa sobrang anghang. Shht! Ang anghang! Kailangan ko ng tubig! Nagpapanik niyang saad. Humanap siya ng tubig ngunit wala siya makita. Bakit wala malaman tubig sa opisina na to? Ay! Mangyak-ngiyak niyan saad. Dumako ang tingin niya sa comfort room. Sa isip-isip niya, wala naman sigurong masama kung pumasok siya doon para uminom ng tubig. Reasonable naman ang gagawin niya. Dali-dali siyang pumasok sa loob. Tumambad sa kanya ang shower. Dali-dali niyang binuksan yon at isinahod niya ang kanyang bibig. Sa pagkataranta, hindi na niya naisip na mababasa ang buo niyang katawan. Anong ginagawa mo dito? Dumagundong ang boses ni Riden kasabay ng paghahawi nito sa kortina. Napatingin si Evelina sa lalaki at saka sa hubad nito na katawan na nakababad sa bathtub. Mabuti na lang at may mga bula sa ibabaw dahil kung wala, nakita na niya ang hotdog nito. Tinatanong kita, Miss Miradev. Matigas na saad nito. Mukha itong leon na kakainin siya ng buo anumang oras ngayon. Namutla sa sobrang kaba si Evelina. Hindi niya inaasahan ang pangyayari. At hindi niya may paliwanag ang eratikong pagtibok ng puso niya dahil sa eksena na kinasasadlakan nilang dalawa. Mas hindi niya inaasahan ang susunod na ginawa ni Riden. Tumayo ito mula sa bathtub at lumapit sa kanya. Diyos ko, hindi ako makapaniwala na hubad sa harapan ko si Riden Desmond. Huling araw ko na yata agad sa trabaho. Sir, nauutal niyang wika dito. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nakita niya ang matinding pagnanasa sa mga mata ni Riden na mas lalong nagpasiklab sa init na nararamdaman niya. Kani-kanina lang nang matagpuan niya ang lalaki sa bathtub. Lumakad ito ng lumakad palapit sa kanya hanggang sa mapasandal siya sa malamig na tiles. Itinukod dito ang dalawang mga kamay sa magkabila niyang gilid. Nang akmang hahalikan na siya nito, mabilis siya nag-squat upang maiwasan ito. Ngunit laking gimbal niya nang mauntog siya sa pangalawang ulo ng lalaki. Halos maduling siya sa kaharap niya at ramdam na ramdam niya ang panunuyot ng kanyang lalamunan. Pasensya na po talaga, Sir Riden. Mabilis niyang paghingi ng paumanhin dito bago niya ito iniwan. Nagtatakbo siya palabas ng opisina nito. Evelina! Gulat na tanong sa kanya ni Mario, ang assistant ni Riden. Nakasalubong niya ito sa hallway at tila nagtaka ito sa ikinikilos niya. Sir! Napahinto siya. Galing ka ba sa opisina ni Riden? Tanong nito. Nagpanik na naman siya. Naku, hindi po. Naligaw lang po ako. Iyan na yata ang pinakamababaw na rason na naisip niya sa buong buhay niya. Mauna na po ako. Awkward niyang paalam bago siya tumalikod. Bilis-bilis ang kanyang mga hakbang. Ikinakatakot niya na baka maabutan siya ni Riden. Habang si Riden naman ay nakabihis na nang pumasok sa kanyang opisina si Mario. May bitbit itong mga papeles. Nakita ko yung sekretarya mo at hindi siya nanggaling dito.
Pinutol niya ang sasabihin ni Mario. Kagad din niyang na-realize ang pagiging defensive niya. Sabi niya nga, hindi siya galing dito. Pero nagmamadali siya na para siya nakakita ng multo. Nagtataka na saad ni Mario. Multo? Kailan pa naging multo ang alaga niya? Ilapag mo na lang sa lamesa yung bitbit mo. Sinusubukan niyang maging unbothered kahit pa hanggang ngayon ay naguhurumentado ang tibok ng puso niya dahil sa mainit na eksena kanina sa banyo. Kailan ka pa nag-i-interest na kumain ng ganito? Puna ni Mario. Napatingin na rin siya sa cup noodles na nakapatong sa gilid ng office table niya. Hindi niya ito napansin kanina dahil masyadong occupied ang isip niya. Curious ako sa lasa kaya sinubukan ko. Baliwala niyang tugon. Mabagal na naging pagtango-tango ni Mario at tila nag-iisip ito. May kailangan ka pa ba? Tanong niya dito. Wala na. Tugon ito. Lumabas na rin ito ng kanyang opisina at doon lang siya medyo nakahinga na maluwag. Niluwagan niya ang kanyang necktie. Nasapu niya ang kanyang noo. Ito ang unang beses na bumigay siya sa isang babae. Dahil ba, basang-basa ito at humakab sa maganda nitong katawan ng suot nito na pang-losyang? Hindi siguro. Mismo ang babae ang siya nakapagpabuhay sa natutulog niyang libido. Kinagabihan, niyaya niya si Michael na uminom. Wow, ito yata ang unang beses na nag-iaya ka agad sa akin na uminom Dapat pupunta ako ngayon sa site pero dahil inaya mo ko na uminom at panigurado na may interesting behind story ang gabing ito, kaya nandito ako. Mahabang bungad sa kanya ni Michael. Nauna siya makarating sa karaniwang bar na tinatambayan nila. Nakadalawang baso na rin siya ng alak. Billionaire vodka. Wala, gusto ko lang talagang uminom. Depensa niya. Umupo ang kanyang pinsan sa tabi niya. Alam mo, hindi mo basta-basta maluloko ng ganun si Mario. So, paano ka na-bewitch at na-divergenize ng sekretarya mo na parang binalot ang lumpia ako manamit Nang iintriga nitong usisa sa kanya. Mario was also their close friend. Hindi na nakapagtataka kung nakuwento na nito ang obserbasyon kay Michael. Hindi nangyaring iniisip mo. She totally left me. Dismayado at hindi pa rin siya makapaniwala. Habang nagkakandara pa ang ibang mga babae sa kanya na malapitan lamang siya, iba ang kanyang sekretarya. Nasa harapan na siya nito at lahat-lahat habang wala siyang kahit anong saplot pero nagawa pa rin itong talikuran siya. So, muntik talagang may mangyari that time sa pagitan yung dalawa. Tama nga ang pangamoy ni Mario. Hindi lang basta may nangyaring glitch romantic thing sa inyo sa loob ng opisina. And tell me, you're joking na iniwan ka niya. Gulat at mahaba na wika ni Michael. I'm not. Kahit ako hindi ko rin maintindihan kung anong nangyari. Ang sabi sa akin ni Mario, para raw nakakita ng multo ang sekretarya mo. Ano bang ginawa mo para matakot siya takbuhan ka palayo? Napaisip siya, hindi niya talaga alam. Nang hindi siya umimik, ay nagsalita muli si Michael. Mukha kasing birhen pa ang sekretarya mo. Binigla mo naman yata kaya natakot sa'yo. Sa wakas, nahanap mo ng katapat mo. Hard to get nga lang. Mas maganda yan, may thrill. She unconsciously know how to get Wade and Desmond to be obsessed with her. Ngiti-ngiti na saad nito. Shut up, Mitch. Lumalayo ng imagination mo. Hindi ako magiging obsessed sa kanya, no? Pagkakamali lang nangyari sa office. Depensa niya. Sure it is, Rai. At tigilan mong pagtawag sa akin ng ganyan. Baka isipin nila na bakla ako. Sarkastikong sad sa kanya ni Michael. Nagpatuloy ang mga araw ni Raiden. Ngunit halos hindi na niya masulyapan ang kanyang sekretarya. Naging email to email ang kanilang transaksyon bilang boss at sekretarya. Kahit alam niyang hindi pwedeng magpatuloy sila sa ganoong setup, ay mas pinili niyang hayaan ang sitwasyon. Nahihiya siyang humarap sa babae. Paano kung kaya niya ako iniiwasan ay iniisip niya na manyak ako? Frustrated na wika niya sa kanyang isipan. Mr. Desmond? Untag sa kanya ng isa sa mga investor ng kanyang kumpanya. Saka lamang siya natauhan sa pag-iisip tungkol sa babae. We've already secured a strategic partnership with Luzon Power, which significantly reduces our reliance on volatile energy prices. Furthermore, our new marketing campaign focusing on sustainable solutions is projected to boost brand recognition by at least 30%. Mahaba na sad niya.
30% is a bold claim, Mr. Desmond. What data support this projection? Saad ni Mr. Ramos. Our market research, coupled with the success of our beta program in Cavite, strongly suggests this figure is achievable. Confident niya na tugon. May pinindot siya sa kanyang hawak na tablet at dumisplay sa projector screen sa unahan ng mga graphs and charts na nagpapatunay sa mga sinasabi niya. The numbers speak for themselves. Pinal niyang Saad. Hindi pa nagtagal ay agad na ring natapos ang meeting. Sa kabilang banda, illusion ba ang tawag dyan, Bes? Saad sa kanya ni Daisy nang sa wakas, makalipas sa mga araw ay nagawa niyang maikwento dito ang lahat na pangyayari sa pagitan nila ni Raiden. Tinignan ni Evelina ang kanyang BFF ng seryoso sa mga mata nito. Ang hirap kasing paniwalaan. Una sa lahat, sinasabi mo ng super reserve na CEO ng Desmond Company ay gusto kang halikan at nagpakita siya sa iyo sa naked na katawan. Secondly, nung nakaraan lang ay desidido ka na lumandi at isuko ang perlas mo kay Fafa Raiden tapos sasabihin mo sa akin na tinakbuhan mo siya? Kahit sang anggulo ako tumingin, magulo talaga siya. Hindi ka naman nag-Mary Jane, no? Exaggerated na sad sa kanya ni Daisy. Seryoso ako, Daisy. Nasa sayo na kung ayaw mong maniwala. Sumusukon Saad niya. Napapagod na siyang kumbinsihin ng kaibigan na maniwala sa kanya. Naupo ito na parang mongha sa kanyang harapan. Pinakatitigan siya dito ng matagal. Mukha nga na seryoso ka talaga. Tila nakukumbinsi na ito. Napahalokip-kip siya. Hindi ko rin naman ina-expect ang turn of events. Taliwas talaga lagi sa inaasahan na nangyayari sa totoong buhay. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapakita sa kanya, Beshi. Mabuti na lang at hindi niya pa ako tinatanggal sa trabaho. Natatakot akong harapin siya eh. Hindi ko rin naman pala kayang gawin ang mga sinasabi ko. Hiyang-hiya din ako sa ginawa ko. Dagdag niya pa at napatakip siya sa buo niyang mukha. Eh, paano? Kaya ka nagkakaganyan dahil involved ng feelings mo. Hindi na yung pera-pera lang. Sa bagay, kahit sino naman yata ay may in love kay Fafa Raiden. Makatotohanan na sad sa kanya ni Daisy at marahan itong hinagod ang kanyang likod. Aaminin niya. Type naman niya talaga ang boss niya kasi gwapo ito at mayaman. Crush at paghanga lang dapat. Pero bakit parang may kinatatakutan siya? Maaaring mismong sarili niya na baka masaktan lang sa huli. Nasa harapan mo na, hindi mo pa sinakiyan. Alam mo, bagay na bagay sa kanyang name niya na Raiden dahil everyone wants to ride him. Impit ang naging tili ni Daisy. Napanguso siya. Kadiri ka talaga, napakabinang bibig mo. Kunwari ay naiinis niyan sambit. Kahit kailan talaga ay napaka-blunt ng bunganga ng kanyang BFF. Ang umakto na parang normal lang ang lahat, iyon na yata ang pinakamahirap na ginawa ni Evelina sa buong buhay niya. Hindi naman siya mahilig sa kape pero bawat segundo na nasa kumpanya siya, lalo na kapag naglalakad siya sa hallway ay tila anumang oras ay may sasabog na bomba o mas madaling sabihin na magkukrus ang landas nila ng kanyang boss. Anong? Napatili si Evelina nang biglang may humila sa kanya papasok sa loob ng madilim na stack room habang payapa siya naglalakad sa tahimik at walang katao-taong hallway sa operation section ng building. Kagading namang napugto ang ingay niya na may tumakip na malaking kamay sa kanyang bibig. Kasunod niyon ay ang pagtunog ng paglock ng pintuan. You can't just avoid me. Boses yon ng boss niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. At tila may nabuhay na naman sa kanya dahil sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan. Raiden pinned her in the wall at tumama ang gilid ng kanyang ulo sa switch ng ilaw dahilan upang lumiwanag ang buo nilang paligid. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin. You made me feel like a vampire that would ache to taste every inch of you, darling. Seryosong sambit sa kanya ni Raiden. Napaka-intense ng titig nito sa kanya. Then, go ahead. Taste me. Daig niya pa ang nakikiusap dito. Hindi na niya kaya pang pigilan ng matinding atraksyon na nararamdaman ng kanyang katawan sa lalaki. Lalo pa ngayon na nagiging dominant at the same time, submissive ito sa kanya.
Mapusok na inangkin ni Raiden ng kanyang mga labi. Marahas at nakakaramdam siya ng sakit. Ngunit mas lalo lamang yon nagpapainit sa kanilang dalawa. I must say, you're good at this. Avoiding me to make me want you even more. You win. You made me fall down on my knees while worshipping you. Anas ito sa kanya na nakaluhod na ito sa harapan niya upang bigyan ng unang tikim ang pinaka-iniingatan niya. Pagkalipas, napaangat ang tingin si Raiden nang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Inaasahan niya na si Evelina makikita niya. Ngayong oras kasi ang simula ng trabaho ng dalaga para sa araw na yon. Good morning, Sir Raiden. Professional na bati sa kanya ni Evelina. Napanganga siya na makita niya ito. Hindi siya makapaniwala. Napatayo siya. Mabilis niyang ibinaba ang blindfolds ng kanyang opisina at nilak niya ang pinto. What are you wearing? Umupo ito sa gilid ng kanyang study table. She plastered him with a naughty smile. Baka kasi tanggalin mo ako sa trabaho kapag ganitong sinuot ko nun. But this is how I really dressed. Pag-amin sa kanya ng dalaga, hindi siya makaimik. That's because he was too stunned by her body. Kahit pa nakita niya ito ng buong buo. Come on, Mr. Desmond. I know you love it. Lumapit siya sa dalaga. Hinawakan niya magkabila nitong baywang at saka iniayos niya ito ng upo sa ibabaw ng lamesa niya. That's dangerous for you to wear, my secretary. Alam na kaya kitang angkinin kahit saan at kahit anong pwesto. Pagbabanta niya dito, naputol ang mainit nilang eksena na nakarinig siya ng sunod-sunod na katok sa pintuan ng kanyang opisina. Hide under my desk. Utos niya sa babae. Sumunod naman ito kahit naguguluhan. Habang siya'y naupo sa kanyang upuan, kinuha niya ang remote sa sulok at iyon ang ginamit niya upang buksan ang lock ng pintuan at patasin ang blind curtain folds. Mula sa ilalim ng lamesa ay malinaw na naririnig ni Evelina si Mario, ang assistant ng boss niya at ang dalawa niya pa na kapwa-empleyado na hindi niya maalala ang mga eksaktong pangalan nito. Nakaluhod siya para mas komportable ang kanyang pwesto. Maya-maya ay natuon ang kanyang atensyon sa malaking umbok sa trouser ng kanyang boss. Nakaisip siya bigla ng kapilyahan. Walang takot na hinagod niya yon at pinisil-pisil. Sir, okay lang po kayo? Nag-aalala na tanong ng isang empleyado na babae sa boss niya. Paano ay narabag nito ang lamesa dahil sa ginawa niya? Bagaman nagulat din na matindi si Evelina ay tinuloy niya ang kanyang balak. Lalo pat mas lalong iniusog ni Rida ng sarili nitong upuan palapit sa kanya. Binuksan niya ang suot nito na pang-ibaba na tila ba nagbubukas lang siya ng regalo na mula sa ilalim ng Christmas tree. Bumungad sa kanya ang 7 inches nito na sumasaludo sa kanya. Sa cafeteria ng building, natuwa si Evelina na makita niyang kanyang boss. Nakaupo ito sa good for 4 people na table at tila may hinihintay. Lalapitan niya sana ito, kaso lang may nauna sa kanya. Si Mrs. Desmond, ang ina nito, kasamang isang prim at proper na babae na eleganting manamit at kumilos. Raiden! Narinig niyang bungad ng ina nito. Naupo siya malapit sa pwesto ng mga ito pero yung sapat para hindi niya makuha ang atensyon ng mga ito. Tumayo si Raiden upang yakapin ang sariling ina. Kakauwi lang ni Lily mula sa States. Sinama ko siya dito para magkita kayong dalawa. Panimula ng ginang na nakaupo na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Evelina na yumakap ang babae kay Raiden. Natutuwa ako na makita ka after all those years na lumipas. Masayang sambit ng babae sa lalaki. Nang kumalas ang dalawa sa isa't isa, ay nakita na niya binigyan ni Raiden ng genuine na ngiti si Lily. Napasimangot siya. Mukha kasing mabait yung Lily pero heto siya at kumukulo ang dugo niya dahil sa inaakto ng dalawa. Have a seat. Pinaghila ni Raiden ng upuan sa Lily. Pinilit mag-focus si Evelina sa pagkain na nasa harapan niya. Selos na kasi siya sa nakikita niya. Sa dami ng napag-usapan ng tatlo, iisa lang ang tumatak sa kanya. Set some free time, son, at i-date mo si Lily. Bagay kayong dalawa at siya lang babae na gusto ko para sa'yo. Saad ng ina ni Raiden. Ayaw na niyang patuloy pa nasaktan ng sarili. Kaya kahit hindi niya pa natatapos ang kanyang kinakain,
ay dinala na lamang niya yun sa kanyang cubicle. Mag-isa lang siya sa palapag na yun. Mabuti naman dahil walang makakakita ng pagluha niya. Ano bang iniisip mo, Evelina? Hindi porke ikaw ang unang sekretarya na trinato niya ng iba, iisipin mo na maaring mahalin ka na rin ng isang katulad niya. Of course, isa siyang CEO. May ina na mataas ang standards at may babae na gusto ng lahat na maging kapareha niya. Baka nga, bed buddies lang ang tingin niya sa'yo. Kastigo ng isang bahagi ng isip ni Evelina. Bakit ngayon ka lang pumunta dito sa opisina ko? Are you avoiding me? Again? Worried na tanong sa kanya ni Riden nang pumasok siya sa loob ng opisina nito matapos siyang ipatawag nito. Nagsimula ito na lumakad palapit sa kanya. Hindi niya ito matignan ng diretsyo sa mga mata dahil mas lalo siya nasasaktan. Nang akmang hahawakan siya dito sa braso, ay natigilan nito nang biglang bumukas ang pintuan ng office nito. Pareho silang napatingin sa bagong dating. I'm sorry. I hope I am not interrupting something. Hinging paumanhin ng bagong dating na si Lily. Inosente pa rin itong tignan. No, come in. Saan ni Raiden dito? Lumapit sa kanila ang dalaga. Ipinakita nito ang daladalang iba't ibang treats. I bought this. Masayang wika ni Lily. Tumingin siya kay Raiden. Aalis na po ako, Sir Raiden. Magalang na paalam niya. Aalis na sana siya, ngunit hinawakan siya sa braso ni Lily. Pareho silang humarap kay Raiden. Wala ka naman sigurong inuutos pa sa kanya? I want her to stay. Tanong nito kay Raiden na ikinagulat niya. Sure. Tipid na tugon ng binata habang nakatitig lamang ito sa kanya. Wala nang nagawa sa Evelina nang hilahin siya ni Lily sa sofa. Todo alok ito na mga candy sa kanya, kaya heto siya at kumakain na rin. Mas lalo siya naiinis sa sarili. Paano siya magagalit sa katulad ni Lily na mukhang anghel? Wala siyang karapatan. At mahirap man aminin pero mas nararapat nga ito kay Raiden. Kesa naman sa kanya na may hidden agenda dati. Why don't you try modeling? Ang ganda kasi ng katawan mo and you clearly have the looks. Saad sa kanya ni Lily. Halos siyang kausapin ito kaysa kay Raiden. Hindi ko gusto eh. Nahihiya niya saad. Marami nga nagsasabi na pang-modelo ang kanyang katawan, pati ng kanyang mukha. Pero wala talaga siyang interes sa industriya na iyon. Lumipas ang mga semana at unti-unting nakaramdam ng paninibago sa kanyang katawan si Evelina. Morning sickness plus weird combination of food na kinikrave niya, plus ang magiging sensitive niya sa mood pati sa amoy. Ano na naman yan, bakla? Tila nandidiri na sita sa kanya ni Daisy. Tumingin siya sa kinakain niya. Noodles and ice cream? Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Nagtataka niyang tanong. Pinag-cross nito ang mga braso sa dibdib. Edible ba yan? Hilaw yan noodles, tapos sinasawsaw mo sa ice cream? Ay, palala na talaga ng palala ang pagiging abnormal mo. Palatak nito sa kanya. Napanguso siya sa kanyang kaibigan. Gusto ko to eh. Daig niya pa ang bata. Ang lakas talaga ng tama mo, Evelina. At bakit ganyan ka na rin? Ano yan? Nagpapabebe lang? Basag ni Daisy sa kanya. May hindi kasi nasabi sa akin. Buntis ka ba? Walang paligoy-ligoy ito. Natahimik siya. Hindi na nga niya may pagkakaila mga senyales. In denial lang siya sa sarili niya. Well, they always did the thing with no protection. Withdrawal lang ang ginagawa nilang teknik. Hindi rin naman siya nagtatake ng birth control pills. Kaya malaki talaga ang tsansa na magbunga ang pagtatalik nila ng boss niya. Napaiyak siya. Daisy, natatakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. I just got pregnant by my boss. Worried niyan sumbong dito. Stable naman ang buhay ng kanyang pamilya. Nasa tamang edad na rin naman siya. Pero ang kaisipan na, ipapanganak niya ang kanyang anak na walang kumpletong pamilya. Iyon ang ikinakatakot niya. Niyakap siya ni Daisy. Di ba ang sabi mo sa akin, gagawin mo lahat para masungkit mo ang CEO na si Raiden Desmond? Bakit hindi mo gawin na ticket para pakasalan kanyang ipinagdadala mo? That's not the case anymore, sa loob-loob niya. Nagbago na yata talaga ako. Wala akong balak gamitin ang anak namin para lang
Itali siya sa kasal na ayaw niya. Totoo ang sinabi niya. Ganoon niya kamahal ang lalaki. Mas gugustuhin niya itong palayain at mapunta ito sa nararapat na babae katulad ni Lily kaysa ikulong sa kanya. Pero balak niya pa ring ipaalam dito ang pagdadalang tao niya. Hindi niya lang alam kung paano o kailan. Pero kung sa tingin niya ay makakasira ito sa inaharap ni Raiden, baka hindi na niya ituloy ang kanyang balak na pagtatapat dito. Mabuti naman at nag-mature ka na rin. Kasi kung umuo ka sa sinabi ko ngayon, baka pinabayaan na talaga kita. Saan ni Daisy sa kanya. Pero first of all, kailangan muna nating i-confirm yan. Heto ang PT. Gamitin mo bukas sa madaling araw para mas accurate ang kanyang results. Dagdag nito. May kinuha si Daisy sa bag nito na nasa gilid lang ng kama at saka inilabas ang tila bagong bili na pregnancy test. Niyakap niya ito na mahigpit. Diyos ko, hindi talaga ako mabubuhay nang wala ka BFF. Mas kilala mo pa ako kaysa sa sarili ko. Grateful niyang saad. Ay, Diyos ko, Dinday, napaka-super OA mo na. Basag nito sa kanya, ngunit kumiti lang ito sa kanya. Kagaya ng inaasahan, positibo ang resulta ng ginawa niyang PT. Sinamahan na rin siya ni Daisy sa OB at doon niya na mas nakumpirma na 2 semana na siyang nagdadalang tao. Samantala, sa opisina ni Raiden, bumisita sa kanya si Michael. Sakto naman na andoon din si Mario kaya nagkakwentuhan na rin silang tatlo. Paano yan? Bumalik na si Lily. Ang babaeng kulang na lang ay ipagkasundo sa'yo ng mama sa kasal. Saad ni Michael kay Raiden. Nagkibit-balikat lamang siya. As if we're a thing. Ni minsan hindi ako nagkaroon ng pagtingin sa kanya. She was like a little sister to me. Mutual kami dyan. Tangang si ma'am lang naman talaga nagpupumilit. Bali walang saad niya. So, what are your plans with your secretary? Man, you're in love. Huwag mo nang pakawalan. Saad naman sa kanya ni Mario. Well, I'm planning to fire her from her job as my secretary. I don't want her to be my secretary anymore. Tugon niya. I want to give her proper courting as the woman I love. Not a secretary of mine. And so, I can marry her. Alam niyo na, work ethics. At saka bala ko siyang i-recommend sa ibang kumpanya. Nakita ko mga credentials niya at matataas naman ang mga yon. She can do more than just being a secretary. Sadyang kailangan lang talaga ng white horse dito sa Pilipinas para mapunta ka sa pwesto na karapat-dapat sa natamo mo. Dagdag niya pa. Sa kabilang banda, sakto naman na papunta si Evelina sa office ni Raiden. Pinapapunta siya nito dahil may importante daw itong sasabihin sa kanya. Nadatan niya na medyo nakaawang ang pintuan ng opisina nito at doon niya narinig na may kausap itong iba. Well, I'm planning to fire her from job as my secretary. I don't want her to be my secretary anymore. Iyon ang narinig niya na saad ni Raiden. Alam na niya agad na siya ang tinutukoy nito at wala ng iba. Wala sa sariling naglakad siya palayo. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Mabuti na lang at walang katao-tao sa palapag na yon. Ang rules kasi ng binata ay walang pwedeng tumuntong doon kundi naman ito pinapatawag. Estupida ka talaga, Evelina. Nangarap ka pa talaga na mamahalin ka ng isang CEO para malaman mo na akit lang siya sa'yo dahil lang sa last ang lahat ng pinakita niya. Hindi pa ba malinaw na ginamit ka lang niya? I-disposable secretary. Kastigo niya sa sarili. Lumabas ng building si Evelina bitbit ang kanyang pangako sa sarili na hindi na siya muling tatapak sa gusali na yon. Tinanggalan na niya ng karapatan ng lalaki na makilala pa ang anak nila. Umuwi siya sa kanilang bahay bitbit ang matinding sama ng loob. Ang kanyang ama ang una niya nakita. Nagwawalis ito ng bakuran. Nang makita siya nito na umiiyak, ay nag-aalala na agad lumapit ito sa kanya. Unti-unting nandilim ang kanyang paningin at ramdam niya ang paggaan ng kanyang katawan. Papa! Ang naunang naiusal niya na magising siya sa loob ng ospital. Nakabantay ang kanyang ama sa kanya. Magpahinga ka lang dyan. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, maayos naman ang kalagayan mo at ng baby mo. Iwasan mo ang mga bagay na nakaka-stress sa'yo. Mapang-unawa na saad ng kanyang ama. Papa, I'm sorry. Humihikbi niyan saad. Bakit ka naman nagsasorry?
Nagtataka nitong tanong. I got pregnant ba yaman na hindi naman ako mahal? Natigilan ng kanyang ama. Nakita niyang pamumuo ng galit sa mga mata nito pero agad din itong winaksiyon. At sa halip ay binigyan siya nito ng magaan na ekspresyon. Hindi mo kasalanan yun, anak. Ang mahalaga, nagkaroon ka ng biyaya. Isang tao na siyang makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Huwag kang magpakastres sa buhay dahil sa hindi ka mahal ng isang lalaki. Pangaral ng kanyang ama sa kanya. Kahit papano ay nagawa nitong pag-aani ng kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Salamat, Papa. Thankful niyang saad at saka yumakap siya dito. Siya nga pala, hindi ko pa nasasabi kay mama mo na nasa ospital ka ngayon. Alam mo naman yon, baka ma-high blood sa sobrang pag-aalala sa'yo. Maya-maya ay saad ng kanyang ama. Hindi na rin nagpalipas pa ng mga araw si Evelina. She decided to move far away from the city, away from the father of her child. Hindi siya magre-risk ng chances na baka magtagpo ang kanilang mga landas at malaman nito na magkakaroon sila ng anak. Nagsettle siya sa isang maliit na baryo sa Palawan. Malaki ang sinasahod niya sa pagtatrabaho bilang sekretarya ni Raiden, kaya hindi naging problema ang pera sa kanya. May naiwan siyang sapat na pera sa kanyang pamilya at nakapag-ipon din naman siya na malaki. So, saan ang destination natin? Tanong ng kadadating na si Daisy. Napatingin sa pintuan ng kanilang bahay si Evelina. Laking gulat niya na makita niyang kanyang BFF na may dala na 2 naglalakihang maleta at may isa pang luggage bag na nakasukbit sa kanan na balikat nito. Saan ka pupunta? Naguguluhan niyang tanong. Para siyang tanga na nakangiti, kung tama nga ang hinala niya. Binitawan ni Daisy ang mga bitbit at saka kumuha ng isang baso ng malamig na tubig na nasa ibabaw ng lamesa sa sala ng bahay nila. Grabe, ang hot dito sa Pinas! Reklamo nito matapos uminom. Magandang afternoon po, tita, tito. Mano nito sa kanyang mga magulang. Saka ito bumaling sa kanya. Hindi ko rin alam, kaya nga tinatanong kita. Sarkastiko na tugon nito sa kanya. Sinabi ko na talaga sa yung babae ka. Inismidan niya ito. Sorry na sorry, busy kasi ako sa pag-scroll ng mga hot papa sa Instagram. Pagdadahilan nito. Pero imbis na mainis siya dahil hindi pala siya nito iniintindi ay napangiti siya ng todo. Sasama ka talaga sa akin? Hindi pa ba obvious, Evelinay? Tayo muna magsasama habang hindi pa dumadating ang mga other half natin. At saka hindi kita pwedeng pagsuluhin, may pagkatanga ka pa naman. Mataray na sa dito sa kanya. Napasimangot siya. What if tayo pala talagang para sa isa't isa? Biro niya dito. Naitirik nito mga mata. Yaks, besh! Mauna pang maging straight sa kanyang wavy mo na buhok. Kaya ang ending, magkasama sila ni Daisy na nagtungo sa Palawan. Nagrenta sila ng maliit at simpleng apartment na malapit sa tabing dagat. At ang hobby nila noon na paggawa ng mga eternal bouquets na gawa sa ribbon satin ang ginawa nilang business. Nagsimula sila sa paglalako sa tabing dagat. At dahil tourist spot ang Palawan, naging madali sa kanila ang makabenta. Isa pa ay business management ang natapos sa Daisy kaya madali nilang napalago ang kanilang negosyo. Hanggang sa nagkaroon sila ng bouquet stall. At makalipas sa mahigit 5 taon, nakapagpundar sila ng mismong shop. Mommy, gusto ko maglaro sa buhangin. Nakangusong pakiusap sa kanya ni Eve. Bawal! Kontra dito ni Aiden. Si Mami ka ba? Inis na baling dito ni Eve. Bahala ka. Walang emosyon na mukha ni Aiden. At oo, kambalang isinilang na sanggol ni Evelina. Fraternal twins ang dalawa. At ngayon ay may git 4 na taon na mga ito. Eve was a cool girl, habang si Aiden naman ay mukhang nagmana sa ama nito ng ugali. Prim and proper ito. Dada, samahan mo ko. Pakiusap ni Eve kay Daisy. Kinarigan ni Daisy si Eve. Your wish is my command, my princess. Nakangiting sambit nito at lumabas ng shop ang dalawa. Kaya naman silang dalawa ni Aiden ang naiwan sa loob ng shop. Sa kasalukuyan na taon, sa harapan ng gate ng paaralan ng daycare, nakaparadang itim na BMW na sasakyan ni Raiden.
Nang makita niya na palabas na ang kambal, ay dali-dali siya lumabas mula sa kanyang sasakyan at sinalubong niya mga ito. Pinakatitigan siya ng dalawang bata. May kung anong humaplos sa kanyang puso na sa wakas ay nasa harapan na niya ang dalawa niyang anak na sa buong buhay nila ay ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na malaman at masilayan ang presensya ng mga ito. "It's Daddy!" Masayang sambit ang batang babae. Nagtatalo nito palapit sa kanya at niyakap siya nito sa kanyang binti. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na makikilala siya nito. "Eve, sinaktan niya si Mommy." Malamig ang boses sa saad maya-maya ng batang lalaki. Sa paraan ng pagsasalita nito, mas mukha itong mature kumpara sa edad nito. Kumalas sa kanya si Eve. "Pero daddy pa rin natin siya." Pagpupumilit ni Eve sa kapatid nito. Nag-squat siya sa harapan ng dalawang bata. "Nandito na ang daddy niyo para ayusin yung mga maling nagawa niya sa mom niyo at sa inyo." Seryosong saad niya sa dalawa. Nangislap ang mga mata ni Eve, pero kabaligtaran niyon ang kay Aiden. Hindi naniniwala sa mga sinasabi niya ang batang lalaki. Hindi niya ito masisisi, kahit hindi niya intensyon na saktan si Evelina at misunderstanding lang ang lahat. Siya pa rin ang gumawa ng dahilan para iwan siya nito at itago sa kanilang mga anak na kambal. Years ago, nalaman niyang tuluyan na siyang iniwan ng dalaga. "Lumabas muna kayo lahat." Utos niya sa mga personals na nasa loob ng CCTV operating room. Nang maiwan na siya mag-isa doon, ay chinek niyang confidential CCTV footage. Hanggang sa makita niyang isang eksena kung saan pumunta sa tapat ng kanyang opisina si Evelina. Hindi ito tumuloy at sa halip ay nagmamadali ito na umalis na tila may bumabagabag sa isip nito. And that's when he understands that Evelina leaves him for good because of a total misunderstanding. "Find her," saad niya sa hinari niyang private investigator. And Mr. Domingo took 5 years to find Evelina living a life at the beachfront with twins and a sassy guy with her. Hindi niya mapigilan na makaramdam ng matinding selos kay Daisy kahit pabakla ito. "This is still kidnapping!" Masungit ang saad ni Aiden na nasa backseat ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mababother dahil sa sobrang bilis mag-evolve ng mga bata ngayong panahon. His son was just speaking English and knowing a lot of things at age 4. "Pambihira," saad niya sa kanyang isip. Sa kabilang banda, naka-receive ng hindi magandang chat si Evelina mula kay Daisy. "I can't find the twins. Tinanong ko ng teacher nila kanina para uwian ng mga ito. Alam kong imposible pero sinundo mo ba sila?" Kinabahan agad siya. Nakakalabas lang kasi ng gate ang mga bata sa pinapasukan nito kapag may sumundo dito na guardian. Paano kung nakidnap ang anak niya? Diyos ko, huwag naman sana. Pinatay na niya ang gas stove kahit hindi pa tuluyan naluluto ang lunch na niluluto niya. Hindi na siya nag-ayos pa ng sarili. Dali-dali niyang tinungo ang pinto ng kanyang bahay. Muntik na siyang atakihin sa puso sa nabungaran pagkabukas niya ng pinto. At imbis na pinto ang makatok ng lalaki na nasa kabilang bahagi, ay tumama ang knuckles nito mismo sa noo niya. "I'm sorry, hindi ko sinasadya." Wika sa kanya ng pamilyar na tinig ng lalaki. "Mami, kasama namin si Daddy." Tuwang-tuwa na sambit naman ni Eve sa kanya. "Sorry ma'am, wala akong nagawa para pigilan siya na pumunta sa'yo." Seryosong sambit naman sa kanya ni Aiden. Nasa magkabilang bisig ni Raiden ang twins. Takantaka siya na makita niya ang lalaki. Ito pala ang sumundo sa dalawang bata. "Diyos ko, Day! Bakit sinin mo lang ako? Halos paliparin ko ng motor ko para lang masundo kita dito." "Wow! Mukhang may bisita ka from the past." Si Daisy nakararating lang din halos. Tumingin siya dito. "Daisy, please, ipasok mo na sa loob ang mga bata at pakainin mo na sila ng lunch." Saan niya dito? Tumalima naman ito sa kanya. Kinuha niya kay Raiden ang dalawang bata at saka pumasok sa loob ang tatlo. Tuluyan lumabas sa bahay si Evelina at sinarado niya sa kanyang likod ang pintuan. "Anong ginagawa mo dito? Bakit ginagawa mo lahat ng to?" Galit niyang saad sa lalaki. Hindi niya makakalimutan ang ginawa nito sa kanya.
Hindi niya maintindihan kung bakit pa ba nagpakita ito sa kanya ngayon, pati sa twins nila. Clearly, that's because I want to get you back, together with our twins in my life. Seryosong sambit nito sa kanya. Pagyak siyang natawa. May twins. Ang nakasama ng loob mo na i-assume na anak mo sila. And you clearly know that I am capable of knowing everything. Fine, ikaw na. Alam mo na lahat. Sana alam mo rin na wala ka ng karapatan pa na bumalik sa buhay ko at magpakama sa mga bata. Hindi ka naman kailangan kaya umalis ka na ngayon din. Matigas sa sambit niya dito. Hindi ako aalis hanggat hindi kita kasama. Hindi ako sigurado kung anong mali ang nagawa ko pero aayusin ko kung ano man ang naging mali ko sa'yo. Just hear me out and let me explain. Pakiusap sa kanya na lalaki. Bakit hindi mo na lang sabihin ng diretsyo na kaya ka nandito dahil nalaman mo may kambal ka sa akin? Hindi ko malalaman na may anak pala tayo kung hindi kita pinahanap 5 years ago at ngayon lang kita natagpuan. Kaya mo ako pinahanap dahil nagigilty ka. Pagmamatigas niya. At bakit ako magigilty? Pinahanap kita dahil bigla ka na lang nawala at hindi na ulit nagpakita sa akin. Na-miss mo ang bed body mo. Evelina, stop. Don't you get it? Kaya ko ginagawa lahat ng to dahil mahal kita. Pag-amin sa kanya ng lalaki. Natigilan siya sa mga sinabi nito, pero hindi pa rin siya naniniwala. Tinaasan niya ito ng kilay. Kaya pala gusto mo kong tanggalin sa trabaho dahil mahal mo ko. Nasaan ang logic doon, Mr. Desmond? Isang malaking joke ba ako para sa'yo? Pikon na siya sa lalaki. Lahat ng kinimkim niyang sama ng loob dito ay lumalabas na. Mali ka ng pagkakaintindi, Evelina. At sigurado ako na hindi mo napakinggan ng buo mga pinag-usapan namin. How could you judge me just for one sentence that I said? Kita niya na nasasaktan na rin ito. Umiwas siya ng tingin. Lumapit sa kanyang lalaki. Hinawakan nito ang kanyang chin at iniharap nito ang mukha niya. Look at me, Evelina. Listen to me. Tama na, rinig mo. Sinabi ko na gusto kita na tanggalin sa trabaho bilang sekretary ko. I want to start a new relationship with you. A fresh start. And so, I could marry you without hindrances. Without worrying about work ethics and such. Bala kitang ibigay sa ibang kumpanya for a better job na mas bagay sa education level na nanatamu mo. Mahabang paliwanag nito sa kanya. Hindi na niya napigilan na maiyak dahil sa mga ipinagtapat nito sa kanya. So, all this time, misunderstandings lang ang lahat. Hindi rin naman niya masisi ang kanyang sarili. She was already pregnant at that time na narinig niyang pinagmula ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. She was emotional. Nagsasabi ka ba ng totoo? Nahihirapan pa rin siya maniwala dahil paano kung gumagawa lang ito ng kwento. You know, I wouldn't be here in front of your door asking and begging you to hear me out just for me to blunt lies. Pagbibigay ng kasiguruhan nito sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Just give me time to process all these things. Nahihirapan yan Saad. Hinagkan siya ni Ridan sa noo. I'm willing to wait. Just take your time. Pero wala kang magagawa sa presensya ko. Hindi na ako alis sa tabi mo. I didn't spend 5 years yearning for you para lang bigyan ka ulit ng space once na mahanap na kita. So, bear with me. Malambing na Saad na lalaki sa kanya. I love you, Evelina. Let's start all over again. Masuyong sambit pa nito. Mas lalo nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. She was dying to hear those 3 words from him. I love you, Raiden. Willing ako na magsimula ulit kasama ka. Nakangiting Saad niya. Nang bumukas ang pinto. Yun naman pala eh. Sensya na lovebird sa pagsena ko ha. Hindi daw kakain ng twins kapag wala ang mami nila. Singit ni Daisy. Bumaling naman ito kay Raiden. Gusto ni Eve na kasama ka sa pagkain ng lunch. Masaya-masaya ang Junakis dahil nandyan ka na. Pero si Aiden, yung kamukha mo ayaw sa'yo. Saad ni Daisy kay Raiden. I will work on that. Nakangiti na Saad ni Raiden. Kumain silang 6 ng lunch na magkakasama. Giliw na giliw si Eve sa ama nito. Habang si Aiden ay halos hindi tapunan ng tingin ng ama. Raiden's absence sa kurso ng paglaki ni Aiden ang sa tingin ni Evelina na siya nagpamature sa isip nito sa batang edad. Kagad ito nagkaroon ng ideya sa sitwasyon nila, kaya ganito na lang kung ituring nito ang ama.
Aiden hated his father for leaving her alone. Bibi, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya kay Aiden na abala sa panonood ng mathematics tutorial sa YouTube habang nakaupo ito sa kama ng sarili nitong kwarto. Bali 3 na ang kwarto sa apartment nila. Isa para sa kanya at isa rin para kay Daisy. At isang maliit na kwarto para sa kambal. Lumipat ang atensyon nito sa kanya. Sige po. Magalang nitong sagot. Umupo siya sa tabi nito. Nagkausap na kami ng dad mo at gusto namin na magsimulang muli. Naiintindihan ko na galit ka sa kanya pero ang totoo niyan anak, walang kasalanan ng dad mo sa mga nangyari. May hindi lang kami naging pagkakaunawaan kaya naging ganito ang sitwasyon namin. Sana bigyan mo ng pagkakataon pa ang dad mo na bumalik sa buhay natin. Paliwanag niya dito. Pero bakit ngayon na siya nagpakita? Mukhang hindi pa rin ito kumbinsido. Hinaplos niya ang buhok ni Aiden at ngumiti siya. Alam mo anak, may mga bagay na kahit gaano mo siya kagustong maging madali, may mga bagay na pipigil at magpapabagal sa proseso. Ang mahalaga, hinanap niya tayo at nandito na siya. Saad niya sa kanyang anak. Hindi ko alam ma'am. Galit ako sa kanya dahil siya ang dahilan kung bakit kita nakikitang umiiyak minsan. Seryosong saad ni Aiden at nagpaalam na ito sa kanya na matutulog na muna dahil inaantok na raw ito. Pinanood niya itong matulog. Huwag kang mag-alala, darating din naman ang time na maiintindihan ni Denda ng kanyang ama. Just let him take his time. Ikaw din, take your time. Seryosong saad sa kanya ni Daisy. Hindi niya namalayan na nasa pintuan na pala ito at nakananaw lamang sa kanilang mag-ina. Lumapit siya dito. Ito yata ang unang beses na nakita niyang seryoso si Daisy. Walang halong eme ang sinasabi nito at malapit na niyang isipin na isa itong straight. Yumakap siya dito. Masaya ako na andito si Riden. Masaya din ako na malaman na mahal niya ako at misunderstandings lang ang lahat. Pero nandito pa rin yung malaking panghihinayang sa mga taon na sinayang namin. Masyadong malaki yung naging butas at hindi basta-basta kayang punan ng dahil lang sa mga nangyari nitong mga nakarang araw nang magpakita siya sa akin kasama ang kambal. Pagsusumbong niya dito. Maybe, ang kailangan niyo lang ay quality time together. Fill the voids with new memories at huwag mong madali ng proseso. Basta ang importante ngayon, nandiyan na siya para sa inyong 3. Pag-aalo sa kanya ni Daisy. Sa kabilang banda, ginawa ni Rida na makakaya niya para kahit papano ay makabawi siya sa kambal. He wanted to earn the title of being a father to his twins. Wala siya naging problema kay Eve. Palibhasa, anak niya na babae kaya mabilis itong na-attach sa kanya. Pero mukhang mahihirapan talaga siya kay Aiden. Hey, buddy, anong ginagawa mo? Tanong niya sa kanyang anak nang nadatngan niya itong nagsusulat sa study table nang puntahan niya ito sa kwarto nito at ni Eve. Just solving mathematics. Hibit balikat itong sagot sa kanya. Fluent si Aiden sa English at matalino talaga ito. Kumuha si Rida ng isang stool at tumabi siya kay Aiden. Tinignan niya ang ginagawa nito. Heck, his son was already doing addition. Magaling ka pa sa ganito? Sa wakas ay tinignan siya ng bata. Ngumiti siya. Yes, at pwede kitang turuan. Yun ay kung gusto mo lang. Alok niya dito. Okay, turuan mo ko. Baliwalang sad nito. The kid eagerly listened to him. Madali itong makaunawa at mabilis ding matuto kaya hindi siya nahirapan man lang sa pagtuturo dito sa basics ng additional. Mahal mo ba si Mami? Tanong nito na nagmemeryenda na silang dalawa. Sila lang ang naiwan sa apartment. Iyon naman 3 ay nasa shop at siyang abala. Nasa kabila lang naman yon, katabi ng apartment. Matapos nila mag-aral ay niyaya niya ang bata na magmeryenda sa kusina. Nilutuan niya ito ng ham at gumawa siya ng burger. Tigisa silang dalawa at sinamahan niya ng fresh apple juice. I love your mom at kayong dalawa ni Eve. Sincere na sagot niya sa bata. Di pakasalan mo si Mami para maging daddy ka na namin. Walang paligoy-ligoy na sad ni Aiden sa kanya. Napangiti siya na malawak. Payag ka na pakasalan ko Mami mo. Tumango ito sa kanya. He gently patted his son's head. Pangako, hindi ko na ulit sasaktan ng Mami mo at hindi na ako mawawala sa tabi niyo. He swore.
Halos mag-umaga na nang tumakas si Raiden kasama si Aiden mula sa apartment. Makikipagkita siya kay Mario at Michael dahil nandito na mga ito sa Palawan at kasalukuyan tumutuloy sa isang mamahaling hotel. Nice to finally meet you, little buds. Bati ni Michael kay Aiden at kinarga nito ang bata. Yari kayo mag-ama niyan kay Evelina kapag nalaman nun at tumakas kayo ng ganitong disores ng gabi. Umiling-iling na wika naman ni Mario. Mas may thrill kapag ganitong oras, tsaka lalo na kapag hindi nagpapaalam. Literal na takas. Alam mo naman na lalaki tayo at hayaan ko ba na lumaki si Aiden ang hindi nararanasan ng ganitong thrill sa kabataan nila? Pag-justify niya. Pagdating sa chicks, ako nang bahala na magturo sa pamangkin ko. Sabad naman ni Michael. Binigyan niya ito na masamang tingin. Subukan mo lang, Mitch. Naging mahaba-haba ang kwentuhan nilang tatlo at tuwang-tuwa si Aiden sa kanyang mga tito. It was a calm Saturday afternoon. Nagtataka si Evelina kung saan nagpunta ang twins, pati ang ama nito at si Daisy. Kanina pang tanghali niya hindi nakikita ang mga ito. Dito kami sa beach, ayaw paawat ng kambal. Matututo ang face ko sa mga ito. Maya-maya ay nakatanggap siya ng chat kay Daisy. Binaliktad niya muna ang open sign ng kanyang shop bago siya lumabas at iniwan ito. Naglakad-lakad siya sa napakalawak na dalampasigan upang hanapin ang kambal. But things started to look weird. Ang mga nakakasalubong niya mga tao na hindi naman niya kakilala ay inaabutan siya ng isang tangkay ng rosas. Nagtataka man ay wala siya magawa. Hanggang sa halos mapuno ng kanyang kanang bisig at nagmistulang isang malaking bouquet na ang mga natanggap niyang tangkay ng rosas. Mas ikinagulat niya na lumantad sa kanya si Mrs. Desmond, ang ina ni Raiden. May hawak din itong isang tangkay ng rosas. Mrs. Desmond? Gulat na saan niya dito. Stop with the formality, Iha. Mama nang itawag mo sa akin dahil doon di naman tayo papunta. Here's a rose for you. Nakangiting sambit nito sa kanya. Kagad naman yan tinanggap ang ibinibigay nito. Thank you po. Wala na siyang ibang masabi. Ano po palang ginagawa niya dito at para sa po lahat ng ito? Hindi na niya mapigilan na magtanong. Is Raiden proposing to her? Or was this just a gesture of him making her special on a random Saturday afternoon at the beach? Pinapunta ako ni Raiden dito. Kasama ko sana ang asawa ko kaya lang nasa business trip pa siya at hindi na siya makakahabol. Ito kasing si Raiden kagabi lang nagsabi ng tungkol sa plano niya. And also, I wanted to meet the love of his life on this very special day. Ikaw pala yung babae na dahilan kung bakit kaayaw-ayaw ng anak ko sa mga nirereto ko sa kanyang babae na anak ng mga kumari ko. Hindi nga ako naniniwala sa kanya na you exist dahil hindi ka naman siya maipakita sa akin sa personal. Turns out, you two had suffered a distance. I wanted you and Raiden to have the best in life. Pero may utang pa kayo sa akin na storytelling. Mahabang wika sa kanya ni Mrs. Desmond. Naging emotional siya. Hindi niya mapigilan ng mapaluha dahil sa naging speech nito sa kanya. Ang akala niya pa naman ay hindi siya nito magugustuhan. I wish I could hug you po. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin. Walugod niyan sa Ada. O siya Iha, dumiretso ka lang at madami ka pang makakasalubong bago ka makarating sa finish line. Wika ng ginang sa kanya. Nang tumingin siya sa likuran nito, ay nakita niya na tila nakalinya ang mga tao na importante sa buhay niya at ni Raiden. Sunod na sumalubong sa kanya ay ang buong pamilya niya. Her mom and dad at si Cassie at Lacey, kagaya ng lahat ay may hawak din itong rosas. Hindi mo naman sinabi sa amin ate na hot billionaire palang ama ng mga pamangkin ko? Ngiti-ngiti si Cassie. Gayo ma-reveal nga ate? Si Lacey naman. Masaya ako anak na siya nararapat na lalaki para sa'yo. Pinasundo niya kaming lahat. Nagkausap kami kagabi at pinaliwanag niya ang lahat na nangyari sa pagitan yung dalawa. Aaminin ko nung unay nahihirapan akong tanggapin. Siya ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Dapat ay katuwang mo siya sa pagpapalaki sa mga anak niyo pero ngayon lang siya dumating. Wala siya noong mga panahon na mas kailangan mo siya pero sa huli. Sinubukan kong tanggapin na pareho niyong hindi hawak ang bawat sitwasyon at mga maaaring mangyari sa buhay. Ang mahalaga ay nandito na siya para ayusin ang problema niyong dalawa at buuin ang inyong pamilya. Mahabang saad ng kanyang ama. Ano pang sasabihin ko? Nasabi mo na lahat.
Nakasimangot na tura ng kanyang ina sa kanyang ama. O siya, sige na anak, pumunta ka na sa kanya. Baling sa kanya ng kanyang ina, hindi niya mapigilan ng matawa sa kanyang mga magulang. Sunod na natagpuan niya ay si Daisy, nakarga-karga si Eve. Hi, Mommy! Masayang bati sa kanya ni Eve. Hi, baby! Binalingan niya si Daisy. Kaya pala pinagpipilitan mo na isuot ko tong sundress na dilaw. I'm just making sure nakabugang beauty mo sa moment na to. Nakangiting sambit ito sa kanya. Huminga muna ito ng malalim bago ito nagsalitang muli. Teka, naiiyak na naman siya. Finally, Beshi, nahanap mo ng other half mo. Masaya ako para sa iyo. Makakapagsimula ka na ulit. Isang bahay, kasama na magiging asawa mo at ang twins nyo. Ito talagang pinaka-wish ko para sa iyo. Pakiramdam ko, I really did my job well as your best friend for life since I am here at ibinibigay ko sa iyo isa sa mga proposal roses. Congratulations, Evelina. You already won this life. Seryoso at masayang sad sa kanya ni Daisy. Sa lahat, kay Daisy siya pinaka-naiyak. He was also her other half. Thank you, Beshi. Hindi ka mararating ang ganito kalayo kung wala ka sa tabi ko. Salamat sa hindi pa galing sa tabi ko At pinaka-pinagpapasalamat ko ay ang pagtayo mo bilang second mommy sa kambal. Umiiyak niyan sa Ada. Hoy, Be! Huwag kang umiyak dyan, masisira ang beauty mo. Evelina, huwag ka na mag-alala para sa akin at tungkol sa pangako natin sa isa't isa. Go on with your own life. Hindi naman ako mawawala. Magkakalayo lang tayo. Honestly, wala na akong balak umalis dito sa Palawan. Wala Tumibig ang puso ko sa isang babae. Saan nito sa kanya? Nagulat siya, pero inaasahan na rin niya yon. Nag-iiba kasi ang timpla ng bading kapag nasa shop nilang isang customer na babae. Akala niya ay malisyoso lang siya. Masaya ako para sa'yo. Sana matagal mo na yung sinabi sa akin para natulungan kita agad na sungkitin ang puso ni Miss Izel. Sambit niya. Baliw ka. Malamang in denial pang self ko no? Depensa naman ni Daisy. Hala, gumora ka na nga doon? Dagdag pa nito. Raiden, Mario, Aiden, and a man na hindi niya kilala ang nabungaran niya sa finish line. May hawak na tigi-isang cardboard ang apat. Sigurado na siya na will you marry me ang nakalagay doon. Nasa 21st century na sila plus bilyonaryo si Raiden. Pero the same old style of proposing ang ginamit ito sa kanya. Pero mas lalo niya na lamang na-appreciate ito. Ngunit laking dismaya niya nang iharap ng mga ito sa kanya ang nilalaman yon ay I love you, Evelina ang nakasulat. Pero naghintay pa siya. Lumapit sa kanya si Raiden pero hindi ito lumuhod sa harapan niya. Inilahad dito ang kanan nitong braso. Shall we? Wala siyang ideya pero kumapit na lamang siya dito. Humarap sila sa dagat. Hanggang sa unti-unting sumilay sa kanyang mga mata ang isang higanteng yate. Manghang-mangha siya. Hindi na niya namalaya na nakaakyat na pala sila doon dahil sa matinding shock at pagka-amaze na nararamdaman niya. They all watched the sunset habang naglalayag ang yate sa hindi nila alam kung saan direksyon ito patungo. At nang sumapit ang gabi ay nagkaroon sila ng dinner. Doon tayo sa deck. I have something to show you. Aya sa kanya ni Raiden. Kaya naman bumaba sila sa deck na naiwan lahat sa second floor ng yate. Nang tumanaw siya sa payapan dagat, ay biglang may umilaw doon. 5 bangka. Tigi-isang naglalakihang board na ang sinasabi ng mga nakasulat doon, I will you marry me, Evelina? Nang tumingin siya kay Raiden, ay nakaluhod na ito sa kanyang harapan at may hawak na diamante ng singsing. Can I be your husband, Evelina? Masuyo na pagpapropose ito sa kanya. Again, naiyak na naman siya sa sobrang saya. Walang pag-aatubili na tumango siya dito. Yes, I will marry you, Raiden. Pag-oo niya. At kasabay ng pagsuot nito sa kanya ng singsing ay ang pagputok ng nagagandahang fireworks display sa madilim na langit. Tumayo si Raiden at mahigpit siya nito niyakap. Congratulations! Yippee! Someone is getting married! Sana all na lang! Raiden and Evelina shared a passionate kiss in front of everyone.
Nakababa na sa deck ang lahat at may dala silang tigi-isang bote ng beer. Nasa kwarto ng kambal sa yate at kanina pang natutulog. Ginawang shower na mga ito ang beer at nabasa silang lahat. A boogie music also played in the background. I get my blessings from our son Aiden. Nakangiti at proud na saad ni Raiden sa kanya habang sumasayaw sila kasama ng iba. Ang bilis mo naman yatang nakuha ang oo ng masungit nating anak. Ngiting sambit niya dito. Mathematics stuff. At kinindatan siya nito. Salamat pala sa lahat ng to. I will do everything for you. Hindi mo to kailangang ipagpasalamat. Masanay ka na dahil wala pa ito sa mga bagay na mararanasan mo pat ng mga anak natin sa mga darating na araw. Matagal ko nang gustong itanong to sa'yo. What makes you love a woman like me? Wala naman akong pinagbago sa mga dati mong naging sekretarya. Kung tutuusin nga, mas malala pang ginawa ko. Hindi na niya napigilan na itanong. Ngumiti si Raiden sa kanya. Pareho silang tumigil sa pagsayaw. Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko na lang. Isang araw na mahal na pala kita. And because it was you, that's why I love you, Evelina. Nakangiting saad nito sa kanya. Parang hinaplos ang puso niya dahil sa kanyang narinig mula sa lalaki. Di, success palang operation ko na sungkitin ang puso ni Raiden Desmond, ang CEO ng Desmond Technological Company. Biro niya, pero agad din siyang sumeryoso. May sasabihin ako sa'yo. Nung pumasok ako sa kumpanya niyo, bago yun, balak ko talagang akitin ka para sa pera. Pero agad ko din kinain ang sinabi ko. Hindi ko pala kaya. Guilty siya. Akala niya ay magagalit si Raiden. Kung hindi dahil sa plano mo, wala tayo dito ngayon. I don't care about the past. Ang importante sa akin ngayon ay kung ano tayo ngayon. Mapang-unawa na sambit nito sa kanya. How did I deserve to have a man like you? Sa pagkakaalala ko, wala naman akong ginawang maganda sa buong buhay ko. Happy-go-lucky and go with the flow na babae lang ako. Masayang saad ni Evelina. Deserve natin ang isa't isa. Maybe that's it. How could a mere evil plan end up good for Evelina? Ngayon nila mas naintindihang dalawa ang tunay na definisyon ng perpektong relasyon. Hindi yun tungkol sa dahil hindi kayo nagagalit sa isa't isa. Maayos ang flow ng relasyon, kumbaga. It's how fast you both resolve every problem and bounce back to normal and to each other. At ang distansya ang mas nagpatibay sa pagmamahal na meron sila sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Step 1.